Hello guys! Hi Drop. Hi Drop pala, sorry. Okay, magandang gabi po sa inyo lahat guys. So, pasensya na po talaga kasi may pinuntahan lang ako. Dapat sana mga alauna po ako nagla-live, kaya lang may pinuntahan po kami. So, pumunta kami sa school para makuha lang po ang card or gradings ng pamangking ko, IMJ. Okay, game na tayo. Sige, topic for today is significant figure, guys, ha. Basahin niyo na lang po yung nasa title sa live ko, okay? Sandali lang. Dapat sana gabi guys. Kaya lang Ay, dapat sana alauna kaya lang may pinuntahan kasi ako. Lang yun. Hi, Sol. Game na tayo. Significant figure po tayo, guys, ha? Significant figures. Pero meron po tayong talaga mahalaga yung mga rules. Siguro mga 7 lang po. Wala po tayo pagkukumpyutahan. Just observe it the mga rules lang. Significant figure lang naman Hamyaw. Mag-game na tayo, ha? Significant figure. Ika. Ano ba yan? Okay, significant figures, guys, ha? Okay. Okay, parang ganito yan. In real life, guys, kapag nagbabasa ka ng mga estimate na hindi natin masasabi kung nababasa mo is hindi natin masabi kung binasa mo talaga yung pagtatansya ng exact na value. Let's say yung thermometer. Akala nila 45 degrees, yun lang pala, hindi po siya approximately in 45 degrees. So, dadalang po ng significant figure. Yun lang. At, well, like sample yung mga estimates sa, basta usapang numbers lang naman yung significant figure. Pero, hindi natin masasabi kung mag-exact ba siya or hindi. Sa thermometer, di ba? Akala nila 45 degrees Celsius lang pala. 43.333 and something kasi estimate nga naman. Okay? May dyan. May na-live dito. Ay, quiet! Mag-game na tayo. Nagla-live ako. Ba't lang to? Mag-game na tayo, ha? Ala, ang ingay pa. Mag-game na. Significant figures, ha? Hindi naman siya computation, kaya lang titignan mo maigi yung kung ilang pa talaga ang significant digit. Okay, paki-follow up na lang po yung niya, ha, yung live ko para mas dumami. At wag yung kakalimutan na paki-support niyo ako doon sa aking TikTok account, ha. Baka naman. So, gusto ko lang talaga makamit this year ay nasa 3,000 followers na. Pwede na. Masaya na ako doon. Nakikita ba? Or game na tayo. So, hanggang lang naman tayo, hanggang 7 rules, ha? Okay? Significant figures, hindi natin masasabi kung nag-i-exact basta sa pagbabasa mo ng mga estimate na number. Estimate po siya. Or approximately, diba? And afterward, minaster mo talagang significant figure. Pero, bago ka patungo sa scientific notation, may sinabi sa akin sa live si Rex Archive na bago ko muna mag-discuss ng scientific notation, kailangan pagdadaanin yung significant figures. So, ito na nga, discuss natin yung significant figures, ha? Thank you sa pag-like ng live ko, Legion Oil. Sana all. Okay, rule number 1, ha? Okay, rule number 1. So, shinare ko lang po yung TikTok reels ni Teacher Justin. Hiramin ko muna yung vlog niya, ha? Pakita ko lang to. Okay, kailangan yung rule of number 1. All non-zero
Ay, ang ingay talaga. May naglaro kasi ng Mobile Legend. Ay, hindi pala siyang Mobile Legend. Roblox pala. Yeah, talaga. Palo. Okay. O, game na. O, sige, game na tayo, ha? Paka-share na lang po ng like, guys, ha? Paki-tap-tap naman. Game na tayo. Okay, start na ba tayo, guys? Significant figures po tayo, ha? Wala tong computation to. Kailangan mo tignan mo maigi, ha? Basta may rules na kailangan kailangan sundin. Okay, rules number 1. All non-zero digit are significant. Okay? Gets? Walang S. Okay, ulitin ko. All non-zero. Ibig sabihin ng non-zero, mga numbers like 1, 2, 3, 4, 5, 6, blah, 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 basta 0, hindi po kasama. Kaya nga, all non-zero digit are significant. For example, 419 are significant figures. Ilan ang digit nito? 1, 2, 3. So, meron po siyang 3 significant digit. May S yan kasi ruler yan. Bakit 3? Kasi all non-zero digits siya. Pasok siya sa significant figure. Gets? Hi, Sir Jake. Musta ka po? Long time no si Sir Jake. Sir Jake. Okay. Ulitin ko, ha. Significant figures, kailangan all non-zero digit, ha. Pasok na po yung 419. 1, 2, 3, yun lang, that's all. Eh, paano kapag 1, 0, 0, 1, 2? Ilan ang significant figures? Comment down below. Kasabi lang naman eh. All non-zero digit are significant. Pero ma'am, may zero naman. O, doon lang nakapatakaran yan. Malalaman natin yung sa rules number 2. Ilan na significant figures? Bibilangin lang naman. Okay, comment down below. Sige, magmula mo tayo. Hi, Sir AJ. Arcade. O, ilan na significant figures? Comment down below. In 1 minute. Comment down below. Na tayo. So, pwede kayo mag-comment kung ano ba talaga sugot nito. Kung ilan ang significant figures. Okay? Tayin ko kayo ng 1 minuto. Rules number 1 yan. O, ilan na significant figures? Wala na yata mag-use, ha? Boring naman. Okay, wala na nagko-comment dyan. Ilan na significant figures? 2 lang talaga nag-views. Okay, bye. Okay, ilan na significant figures? Ako na lang mag-a-adjust. O, ilan na significant figures? Bawala kayo, mag-comment kayo. Ilan lang naman eh. Wala na talaga. Roy. Okay, wala na ba? 30 seconds. Wala na ba? Okay, uminom muna akong gamot. Babalikan ko kayo. Comment lang po kayo ng significant figures. Ay, wala na ba? Okay. Fine. Ako na lang magko-comment. Ilan mo ba yung balita? Ah? Balita. Naka-i-engine yung ano. Ayan. Okay. Alam naman naman ko comment. Sir AJ lang. So, ganito. Akala na kasi may 0. Hindi daw kasama. 3 down. Pero hindi. Mali po kayo.
Pero na lang kapag yung, let's say, 0.00 sa something, hindi po kasama yung 0 kapag may decimal. At yung whole number, yung kabilang is 0, hindi yun kasama sa 0. Pero na lang kapag yung in between any number, wala siyang tuldok, wala siyang huling number kapag may decimal, eto, kasama siya. So, ilan to? 1, 2, 3, 4, 5. So, 5. So, meron siyang 5 significant digit. SD po ha, stands for significant digit. Okay? How about si whole number naman, ilan ang significant digit? Gagayain lang naman. So, ilan? Comment down below, guys. Ay, wala rin. Wala na yata nanonood, guys, ha? Boring naman talaga. Sana lang talaga ng tanghali talaga. Ilan na significant figures? 1,243. Ay, Master Sir Archive. Okay, 1 minuto lang ha. Wala, ako na lang mag-a-adjust. Wala na significant figures, guys. Pero hindi kasama to ha. Ibang rules number ano yan. Pero significant figures lang naman. Wala naman may iba. Wala yata nagko-comment eh. Ako na mag-a-adjust ha. 30 seconds. Hindi nila alam ang mga significant figures. Baka hindi nila inaral ng noong high school. 4. Ang galing ni Master. Dahil sa pag-send ng batch kayo si Master Sir Archive. Wala nang iba. Siya lang talagang estudyante ko si Sir Archive. Sige, 4 daw. Since non-zero nang naman yan, 1, 2, 3, 4. Hindi 4. Significant figure. So, tandaan yung rules number 1 ha. Okay, ito na po, screenshot niyo na lang. Boring naman. Masyado. Hindi siya computation, okay? Yeah. Or significant digits. Kaya SD lang naman ma. Okay. Rules number 2, guys ha. Sasagutan natin to. Lahat na? 4. Medyo maingay talaga. Hi, Steven. Okay, rules number 2 po tayo. Erase. Wala tayong pambura. Mahirap pamburahin to kasi sobrang tagal na to. Okay, rules number 2 po tayo ha. Okay, burahin ko muna to. Ang hirap na burahin to. Hiyupak na to. Ayan, mahirap itong burahin to. Halangin to ng alcohol. Bibili kasi ako ng ganito eh. Naku, kailangan to ng alcohol na nga. Pero kaya naman ng eraser ko. Ayan, kailangan ng patibayin talaga yung ano. Kaya ako. Okay. Okay, rules number 2. Teka, hirap pa naman ito magbura nito. Okay, rules number 2 tayo ha. Pagpasensya mo yung whiteboard ko kasi sobrang tagal na to. Mapupud na talaga yung pintura. Okay, rules number 2 po tayo ha. Rinig. Rules number 2. Mayroon yung bawat ano kaya kung lang dito sa lahat yan. Tumatrio. Okay, nabusan ako ng pentel pen. Medyo maingay lang. Wait lang, pagkita ko na to. Bila may pentel pen ko, naubusan ng tinta. Wala yan. Ulod.
Okay, sa heart ko. Dito nabubura eh. Ano mo to kayo? Rigo, sa islong binusit? Pero pag galing kayo ng diet, taluan. Malay mo, malay ko Oo sa'yo. nga. Ay, pala. Kanan yan. Kanan yan. Kanan yan. Pag galing kayo ng side mo, pag galing pa rin ng side mo, Okay, game na. Hi, Engineer Yato. Hello, sir. Game na. Okay, all zeros between non-zero digit are significant. May zero ka na nga, pero between non-zero digit are significant. Yung sinolve natin kanina yung, let's say, ilan ba? 1001, hindi ko na maalala. Rules number 2 siya, pero pasok siya sa significant figures, okay? Ano example? 20, 25. So, ilan? So, between po siya ng non-zeros, eto, at yung zeros, di ba, isa lang, between lang, significant figures. So, isa, dalawa, tatlo, apat. Apat lang po. Apat na significant digit. Okay? Medyo malabo na po yung total pen ko. Boring? Wala na yata nanonood sa akin. Pakishare na lang po ng like at pakitap-tap lang ha. Medyo maingay. So, another example. Paano what if ganito? Ito yung pinaka-example eh. Oh. Ilan ang significant figure nito? Kasi may nakalagay. Post ko po yun sa YouTube after ako mag-live. Okay? Wala. Ano nangyari? What's happening? Mio Garm, thank you sa pag-watching. Pakitap-tap lang po ng like, okay? Since between po yung ng non-zeros digit at yung zeros, kasama siya. So, bibilangin mo isa-isa. Sa 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, meron po siyang 10 significant digit. Ito na po. Rules number 2 po to ha. Ganun lang. Derek Katives, hello po. Thank you sa panood ng like ko. Pakitap-tap na lang. Another example which is the 0, 1. Wala na po ako maisip na number. Oh, ilan na significant figures? Ito ba yung rules ng number 2? All zeros between non-zeros digit are significant digits. So, kahit ano pa yan, except yung may decimal, it depends of the rules. Hindi kayo basta-basta magganyan. Hi, Brahali, friends. Okay. Between po siya ng non-zeros tsaka zeros. Pero wala siyang decimal point. Wala po siyang dinakadulo. It depends sa rules. Pero etong ganito na to, pasok siya sa significant figure. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. So, 6 po yan. So, meron po siyang 6 significant digit. Okay? O, sige, screenshot na natin yan ha. So, screenshot. Hi, greatest. Hello. Okay, signal na ba guys? Ano yung signal ko? Okay, game na. Rules number 3 po tayo ha. So, kayo manginip. Malapit na ako matapos. Sasagutan natin to. Okay, so rules number 3 po tayo ha. Okay, anytime last word. Okay na. Medyo mahirap buwarain itong hiupak na to. Okay, so rules number 3 po tayo guys. Okay, rules number 3 po tayo guys. Pakitap-tap na lang po ng light ko.
Mahalaga may natutunan. Ay, Glinda. Significant figures po tayo, ha? So, rules number 3 is all zeros. All zeros at the end. Okay. Pakibasa na lang po. Ay, okay. Ay, Patrick. Game na tayo, ha? Rules number 3 po tayo, guys. Pakitap-tap na lang po ng hard react. At try lang naman kung kailangan magpasikat. Ang mahalaga sa mga nanonood, sana may natutunan. Okay? Libre lang naman nito, eh. Okay? So, rules number 3, guys. Medyo maingay kasi... So, medyo maingay, pamangkin kasi yun. Bata lang yun. May naglalaro kasi ng Roblox. Pag may bad voice ako, may pitulag si TikTok na yun. Okay, rules number 3 po tayo, ha? All zeros at the end of the decimal are significant. So, ibig sabihin, pero kapag yung may, it depends. Kung may decimal po yan, IL Queen. Pag wala, pero may zero sa dulo, hindi siya kasali. Pero sabi dito sa rules number 3, all zeros at the end of the decimal are significant. Yes po, nakalive po ako, late na po ako eh. Dapat sa lang mga alauna, okay? Ano example nun? 14.50. Apat yan kasi significant siya. Pero lang kapag, let's say, wala siyang decimal point pero naka-0, 3 lang yan. Pero may decimal, 4 yan. Pero lang kapag may 0.0000323, two significant figures, it depends sa rules na kailangan sundin. So, since naka-decimal yan, significant niya. So, 4 yan. So, meron po siyang 4 na significant digit. Yan ang example niya. Okay? Paano kapag, thank you sa pag-like ng live ko, paki-share na lang po ng like, guys, ha? Paano what if 56 point, ayan, akala na lang kasi 3, hindi, may decimal. Kung walang decimal yan, pero ganitong given, 56 is 1,000 or 561,000. Wala siyang decimal, 3 ang significant figure. In the case, may decimal yan, kasama itong mga to. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, 6 po yung significant digit kasi may decimal. Kung wala, magiging 3 yan, is depends. Okay? Ay, Sabi ba? Parang hirap basahin eh. Ganun lang yan. Oh, thank you. Paano kapag yung 17.00? Ayan, kasama to. Pero lang kapag may point, kasama siya. So, 1, 2, 3, 4, 5. So, 5. Pero pag ganyan, nasa dulo po yung mga numbers, significant. Kasi, kailangan yung 2 zeros, tatanggalin na hindi siya kasali. It depends sa rules. 5 yan. Yan. Okay? Thank you sa pag-like ng live ko. Ayan mo na. Ayan, ito, tapos na po sa rules number 3, ha? Ayan! Yes po. Significant digits po, yes po yung SD, para mas, para mas tanamad ka lang magsulat. SD po yung significant digits, okay? Pero lang yung complete spelling, pwede. Pero wag niyo gagawin to sa teacher niyo, ha? Ano po yung SD na yan? Significant digits po. Sige, significant digits. Hindi naman talaga kahipit ng teacher niyo eh. Mahalaga, makasagot lang. Okay? Okay, rules number 4 tayo. Okay na ba? Saglit lang naman to mag-live kasi wala naman akong gagawin dito kasi
Rules lang naman yan. Wala naman tayo computation ito eh. Okay, rules number 4 po tayo ha. Barahin ko muna to. Okay. Okay na ba? Okay, rules number 4 po tayo. Yang Kim, hello po. Rules number 4 po tayo. Medyo mahirap to, may scientific notation to. Bibilangin mo na siyang isa-isa. Add nyo ako sa Roblox. Ate, lagi may pangalan. Mamaya na, mamaya. Okay, all digits of the first factor when buti pa nga yung mga viewers naka-comment naman. When number, piyahin ko man lang to ha, bago ka lang basahin kasi ang haba eh. Okay, so basahin nyo na lang. Rules number 4 po guys. Kita nyo na. Adjust ko lang to. So, rules number 4 sa significant figures. All digits of the first factor when a number is expressed in scientific notation are significant. Bilangin lang isa-isa. Wala nang iba. That's all. Kung ano yung nakalagay, kung ilan, bibilangin mo isa-isa, that's it. Wala na pong iba. Pag scientific notation. Ganun lang kasimple. Napakadali. Super duper madali. Okay? Okay, for example, 8.18 times 10 raised to the power of 5. At yung 2.023 times 10 raised to the power of negative 9. Ilan ang significant figure nito? Yes po, yun lang, magbilang-bilang lang. Hindi ka basta-basta pagbibilang. It depends po sa rules, Queen, kung susundin mo yung rules. Yun lang talaga bilang-bilang isa-isa, hindi yan basta-basta. Pero lang kapag ito, madali lang po siya bibilang. Isa-isa lang. So since nakita natin sa scientific notation, ilan ba itong significant figure, significant digits? So since scientific notation yan is available po siya sa significant figures natin. 1, 2, 3. Yun lang, tatlo. Kung ano yung nakalagay, bilangin mo isa-isa. So, 3. So, 3 significant digit. Yun lang. Ilan to? Alam naman ni Ilquin yan ha. 1, 2, 3, 4. Hindi 4 lang to. So, sobrang madali. So, that's all. Kapag scientific notation. Yun lang. That's all. Diba? Mami. Dito na lang yung rules of number 5. Sayang naman yung space eh. Okay, rules number 5. O rule number 5. Okay. Underscore. Yung pinaka-guwit. Ay, mali naman yung spell ng underscore ko eh. Peste. Underscore or specify okay. Zeros of A. Paka-share na lang po ng like guys. Inaantok ako. Mamaya matutulog na naman ako.
Ending po to. Hindi na intindi yung sulat. Kaya bibrahin ko muna to. Sayang space eh. Okay. The rules number 5 underscore or specifies zeros of a whole numbers ending in zeros. So, ibig sabihin niya guys, it means yung nasa dulo yung mga zeros hindi siya kasama. Ano example na guys? Kapag underline po to, pero na lang kapag kunwari ay 3, 6. Pag may underline na, Elquin. Ganito example yan. Elquin, rules number 5. Ang rules number 5 ay okay, underscore or specify zeros. Pag underscore, ibig sabihin may guhit sa ilalim. Elquin. Kung yung pinakahangganan mo yung may guhit sa ilalim, diyan ka napepreno sa pagbibilang. Gets? So, 1, 2, 3, 4. Hindi to kasama to kasi kung ano yung pinakailalim ng guhit mo, diyan ka nagtitigil. Siya yung pinakadulo. Kasama sa pagbibilang. Okay? Kaya siya nalagay ng underscore o may guhit sa ilalim. So, ilan to? 4. 1, 2, 3, 4. So, 4 to. Okay? Yan. Rules number 5 po yan, ha? Ito naman, yan. Ilan ang pagbibilang to? 1, 2, 3. So, 3 lang to. Kasi may guhit. Kung may guhit yan, ilan na, kasi kung may guhit yan, guys, kung may guhit po kayo, kung nakakita kayo ng guhit, kasama sa pagbibilang, siya yun talagang pinakahuli, kasama sa pagbibilang. 1, 2, 3. Etong na to, hindi po siya kasama, okay? Another example po tayo. So, yan. May guhit-guhit yan. Okay, ilan ang guhit? Isa lang, di ba? 1, 2, 3, 4, 5. Hanggang dito ka na lang sa pagbibilang mo yung may guhit sa ilalim. Yan yung pinakahanggangan na natin. 1, 2, 3, 4, 5. So, meron po siyang 5 significant digit. So, rules of number 5. Na mali lang talaga ang pagbibilang ko. So, in-erase ko lang. Baka mapaya pa ako. Okay? Yan. May guhit. Pag nakita mo sa math teacher, may guhit. Ganito. Wala siyang decimal point. Pero may dulang 0. Yung hanggangan ng guhit nyo, diyan ka na sa pagtitigil sa pagbibilang. 1, 2, 3, 4, 4. Ito na may guhit. Dito lang ang pagtitigil sa 3. 1, 2, 3, 4, 5. Kasi nag-stop siya kasi may guhit sa ilalim. I gets? Elquin? Okay, screenshot. Panibagong screenshot muna tayo. Yung rules number 6 at 7, susulatan natin to, ha? Ay, nandito si Sir Archive. Or si Sir AJ Archive or si XC Archive. Okay? Screenshot niya, screenshot. Rules number 6 and 7 po tayo, ha? Okay na ba? I-edit na to sa sa CapCut eh. Mapapaya pa ako ba? Ang hirap magkamali. Okay na ba? I-erase ko muna to. Commercial. Or rules number 6 and 7 po tayo. Ano ka? Hirap i-brain to. Alcohol muna tayo. Hirap ng burahin to kasi matagal na itong pantatan na po. Commercial muna tayo, ha?
Sobrang madumi na po yung whiteboard ko. Kaya pagpasensya mo na. Okay. Rules number 6, nagkamali ako yung pagsulat. I-edit ko nila sa CapCut para nakakaya. Baka mapanood ko talaga ng baka mabashare pa ako. Okay, rules number 6 muna. Susulatan ko muna to. Okay, zeros. Ito yung tinutukay ko. So, rules number 6. Zeros. At the end. Of a whole number are not significant. Pag not significant, hindi po pwede yan. Yan, ito na po. May highlight na po para mas naintindihan ha. Mas madali lang to. Game na. Elqui, makinig. Ito yung pinaka-totoo. Rules number 6. So, yan. Alam na alam ni Elqui yan. Kapag may pinakadulo yung mga zeros, hindi po yan kasali. Wala siyang decimal point. So, for example, 36,000. Ilan ang significant figure? Alam na alam ni Elqui yan. Dalawa, ang galing ni Sir Archive. Palapakan natin. Sa dalawa, hindi ko kasama yung dalawa. Kasi sabi nga nila, zeros at the end of the whole number are not significant. Hindi po yan kasama. So, dalawa po yan. Ikaw, ano, Elqui? Sagot. Sagot. Ilan ta, Elqui? Ay, galing naman ni... Ay, nako, wala na, Elqui. Alam mo yan eh. Ay, galing. Pick up Stardy at si Elqui, tumama po kayo. So, where po yung S, significant digit. Paano kapag yung favorite nyo, 1001? Ilan? Kapag yung pinakadulo, end nga eh. Di yan kasali ha, yung pinakadulo. 4, you sure? Sa dalawa, ay nako, namali na, wala na, King Stardy, wala na. Naboring na. Hindi yun pa, di po siya 4. 9 ba? Sige, bulangin natin sa 2, 3, 4, 5, 6, 7. Napasobra ka ng bilang. Yung pinaka 3 zero yan, hindi yan kasali yan. Sige, bilang mabuti. 7, galing ta ni Sir Archive, palakpakan natin siya. Elqui 7 po. Kasi kasali to. Pero lang kapag yung 3 zero yung pinakadulo, hindi siya kasali. Sa 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ano to? Rules of number, ano yan? Rules of number 2 yan. Kasali yan. Ayan na pinakauling zeros. Nasobra ka sa bilang. Di kasali to. Bibilangin to. Sa 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 lang. Sa 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yun lang. 7 lang. Okay. Isa pa, Elqui. Sagot. Yan. Madali lang yan. Ano sagot? Rose. Ang galing talaga ni Sir Archive. Palapakan natin. Dito kasali kasi siya yung pinaka dulo. Wala nang iba. Tuloy-tuloy na yun eh. 1, 2, 3, 4. 4. So, 4. SD yan. Tapos na. Dato lang. Yan. Isa pa. 19092. Ilan? Ilan ganito?
9 lang to at 1909200. Ilan na significant figure? 5? Okay, sure? 1, 2, 3, 4, 5. Galing ni Il Queen. Palapakan natin si Il Queen. Yan, okay na. Paborito ko talaga si El Queen kahit kailan yung that is my favorite teacher si El Queen. Kaysa kay yung dato kong estudyante sino? Yung may pusang itim, hindi ko na talaga maalala. Ay, Engineer Paulo, sir. Okay, natapos na natin yung rules number 6, ha? Paborito kasi ito ng mga estudyante to. Yung rules number 7, ay, nako, may zero siya pero may decimal. Yun ang pinaka mahirap tong i-analyze. Okay, mag-alala, basahin na lang rules sila. Okay, number 7. Okay, zeros. Oh shit lang. Parang di. Ha? Si Mrs. Edith ba yun nasa may puso? Asan po? Hindi ko po alam eh. It's still Queen. Ewan ko lang El Queen. Hindi ko na napansin. Okay, pakibasa na lang ha. Oh. Zeros following the decimal point in a number between 0 and 1 are not significant. Ano ibig sabihin nun? Kapag yung may, let's say, 0.00 anything, hindi siya kasali. Pero kapag katabi niya mga whole number, kasali sa pagbibilang. Kaya siya nakalagay dito, zeros following the decimal point in a number between 0 and 1 are not significant. An example nun. Bigyan ko kayo ng example. Let's say, 0.035. Ilan na significant figures? Since sa rules nito, hindi po yung kasali yung may decimal. 0, hindi siya kasali. So, dalawa lang to. So, dalawa. So, 2 significant digit. Isa pa ha. 0.0020. Ilan na significant figures nito? Apat? Ang galing talaga. Very good. Very good, very good. So, very good. That's got is 4 significant digit. How about, let's say, 0.00109003991. Ilan na significant digit nito? Napakadali lang. That's all. Kailangan pagbibilang nyo, isa-isa ha.
Wrong counting is wrong. Okay? 8. Jericho, bilangin natin sa 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ang galing! 8 po, ang tamang sagot. 8 po. One more tayo. Madali lang to. Pero challenging nito eh. Sali lang. Nag-iisip pa ako eh. Ainching. Ano lang, parang di kayo mahirapan. Yan. Ilan na significant dito? 0.2008. 3? Hindi. 4 nga. Tama po kayo. 4. Kasali siya kasi in between po kasi 4 yan. 1, 2, 3, 4. 4 pa rin to. Pero iniisip niya, ay ma'am, wala naman talagang nakalagay ng digit. Wala talaga. Pero hindi kasali yung 0 point. Okay? Tandaan nyo. Iba naman dito yung, let's say 16.01. 4 yan. Pero na lang kapag yung wala siyang tuldok, pero eto, 2 lang. O gets? Na-gets, guys? Sa screenshot, magpapaquiz din ako. Hala ka, magpapaquiz. Sige, screenshot natin. Screenshot ha. 1, 2, 3, 1, 2, 3 po tayo. Hindi muna ako makakasakot time, nagwawalis muna ako. Okay. So magtabi po ka kasi pag ginagabi, mahirap talaga magwalis kasi gabi na talaga. Okay. Sige, quiz B muna tayo. Quiz B. Commercial break muna tayo. Dito muna tayo ha. Sa malinis sa dito. Walang blanco nito. Okay. Quiz B number 1. Okay. Quiz B number 1. Ano sagot dito? 420. Ilan ang significant figure nito? Hulaan nyo. Ang galing ni Jericho. Very good. Ano to? Engineer Fall. 15.00. Pag sa ganyang case na to, sir, kasi may tuldok siya. 6 po yan, sir. 6 po. Tama po ba? 6 ba? Ginakabahan ako eh. Sa palagay ko 6 yan. Kung walang tuldok yan, engineer, 2 lang. Kasi may tuldok siya. Okay, 2 significant digits po siya. How about ilan na significant digit nito? Nagwawalis na yata si El Queen. 4, galing. That's very good. Ano pa ba? Wala na po kung maisip eh. Paano kapag ito, mas mahirap to? Ilan na significant figures nito? Madali lang yan. Basta 4, ang galing. 4. Magkaiba yan na. So, i-compare natin to. I-compare natin to. So, 14.50 or ano yung ko-compare natin? Wala sa decimal at meron. Ano yun lang ang significant figures nito? May tuldok to ha, hindi pwedeng mawala. Wala na yata si Il Queen. Nagwawalis daw. 4 ba? Alin, itong ganito na to or ito? Ang galing. Very good. Ang galing. That's very good.
Tatlo sa ilalim, very good. So, tatlo puti na sa ilalim. So, 3 significant digit. Ito naman, since decimal po yan, nagka-counted lang po siya. Pero lang kapag yung wala siyang decimal, pero yung pinakadulo is may 0, is di siya kasali. So, nasa root of number 6 to. Root number 6 yan. Pero yung sa root of, root of number 3, kasama siya. So, 4 lang to. How about, wala na po ko maisip eh. One more. Taka lang, nag-iisip ako. Daban to. Ilang na to, oras na? Okay, 1 hour na po tayo. Paano kapag ganito? In the case of ganito, or yan. Na significant figure nito, may tuldok yan ha. Ko-compare natin to. Alam ni Jericho yan ha. Ano LP may natutunan? 4 at 1, ang galing talaga. Okay, for significant figures, kasi kung may tuldok yan, kasama siya, matik kasama siya. Kung itong walang tuldok, sa root of number 6 po yan, lahat ang nakadulong ng mga zeros hindi siya kasali. Okay, so 4 significant digit at 1 significant digit lang. Galing. Another example tayo. Ito na mas mahirap to eh. O yan, ilan to? Ito, ko-compare natin to. Asan din? Ay, putik. Yan. Mm. 7. 7 ba? Okay, kung 7 yan, alam, mahirapang patay dito. 5 to, okay. 1, 2, 3, 4, 5. So, very good ni Jericho. Ang galing. Galing. Ito naman, 4. So, may tuldok po siya. Kasama siya. 4. Ilan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ang galing. Very good. Balikin, ang galing ni Jericho. Okay, one more po tayo. Ano ba yan? Wala na po akong maisip. Ano ay may natutunan? Basta importante may rules po tayo. Sumunod lang po tayo sa rules. Paano what if ganito? May nagturo kasi si Teacher Justin. Alam na alam ni Jericho. Ayan, may guhit na. Ito yung mahirap to, may guhit. Di naman porket may maraming series may kasali. Pero what if may guhit na? 5 na? Are you sure? Paano na ba yan, Jericho? 2? Hala, may guhit na po yan. May guhit na. Make sure may rules po yung Jericho yung number 5. Rules number 5 yan, Jericho. Okay. Underscore or specified series of a whole number and is in 0. Ibig sabihin, underscore or may guhit kasali. Yung pinakadulo, siya yung pinaka-last na dulo, yung pagbibilangan mo. So, yung sinugot mo yung pinakauna is 5. Tama po kayo. 5. 5 yung tamang sagot sa unang sagot niya. Tama. Kasi, yung pinakaguhit nyo, siya po yung magiging pinaka-last ng pagbibilang nyo. Pero lang kapag yung pinakadulo, bawal yan. So, 1, 2, 3, 4, 5. So, kung may guhit, kasali siya. Sakop nito. Okay? So, 5 po yan. O, sige, another example tayo, ha? Ilang minutes na lang to. Okay, isa na lang, ha? Paano pag kapag na ganito?
Ay, mahirap yan. O ilan? May guhit na po yan Okay, 2008. 2 0, isa may guhit nito, tapos yung pinakadulo is 5 0. 6 ba? Okay, bilangin natin kay Jericho. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Galing! Kasi may guhit na po yung Jericho. Kung may guhit na po yan, siya po yung magiging huling sa pagbibilang. Mula umpisa, yung 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, may guhit, siya katatigin. Pero na ito, hindi siya kasama. Tama, 6. Galing, galing. Oh, that's it. Sana may matutunan din yung live ko, ha? Late na po ako. Late na po ako. Wala na po ako maisip na value. Hindi ko alam ang kaltik nito Paano ko ang kaltik nito? Ewan ko na lang, it's that since talaga, yung pagdadaanan niyo yung scientific notation, pwede siya gamitin sa yung significant figure. Kasi baka tanungin nyo, yung final answer nyo is 42.00 something. Kasama siya. Or kaya 42.00 something, tatanggalin na yung 2 0. So, it needs significant figure. Okay. Hindi ko po kaya yung Jericho. Patay tayo. Wala akong technique ng ganyan. Ano po yan? So, para manual na calculator ba yan o semi-scientific notation yung Jericho? Kung ganyan, mahirap na yan. Ang daming digit yan Sige, try na natin i-calculate yan. Matagal yan, 4 na digit yan Subukan natin. Tama na. Matagal yan, Jericho. 4 na digit yung decimal Kung bibilangin mo yung final answer, ilan ang decimal digit yan? 1, 2. So, manual po talaga yan. 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, 7. Magpa-final answer, mag-move ka pa. So, pagka-calculator po talaga, kung nagmamadali tayo. Kapag manual yan, umabot tayo ng 1 oras lang. Kung natataranta. Kaya manual. Tingnan natin kung na yung calculator nito. Yan, Wala, ba't may scientific notation to? Gagi. Erase natin to, Pasok na, pasok. Okay, game na tayo. 14.50. Answer in significant figures, me. May significant figures ba yun, Jericho? Sige, try natin. Ewan ko na lang di ko pinag-aralan yan. 7 to 7. May significant figures ba yan? Ayan, ito po. Thank you sa pagsend ng batch, Jericho. Siguro engineer student ata to si Jericho significant figures nito, 3, 6, 9. So, 9 significant figures. Tama ba? Tama ba? Parang ako kinakabahan Ayun lang. That's all. Paano kapag yung 2000 time? Yan. Pag tinatanong kay Jericho, wala po siyang point. Ayaw, since wala pa ng point yan, ang basa dito ay 1,308,700. So, sabi daw ni Jericho, answer in significant figure, edi yung significant figure niya I will be the 5. Tama ba, Jericho? Kung nanonood ka man, 5 po kasi hindi siya kasama yung 2 0. Ayun lang, that's all. So, sana may natutunan din guys. Ako po ay mag-end live na. Ewan ko na lang sa calculator nyo. I-room ko talaga. Lipat na lang po kayo sa ibang live. Alapin nyo na lang po yung math doon. Sa physics at chemistry, yung hindi count ng significant figure. Okay. Ano pinag-aralan nyo sa yun sa physics at chemistry nyo sa sa significant digit? Wala kasi naalala ko Hindi ko na pinag-aralan.
Calculator, baka may calculator. Wala kasi akong alam sa calculator eh. Yun lang talaga kakayanin ko. Yun lang. Kasi sa scientific notation, dadal lang significant figures. Ewan ko na something. Kailangan ko talaga pag-aralan mabuti. Hindi po pwede hura-hurada lang. Kumbaga, yung final answer, kung for you significant ng maliit, 4 digit lang dapat lang. Okay, dapat po. Dapat lang. Sa bagay, 4 lang po talaga significant na maliit lang. Oh, nako, Elvin, nako. Tapos na po yung live ko. Aralin mo yung Aralin mo na to sa mga rules na yan. Ganun talaga. Tapos na yung live ko. Wala na po akong maisip na given. Ay, ganun po ba? Hello po, kapatid. Ano year ka na po, Sir Jericho? Magti-teaching, ka na po? Practicing teaching ka na po? Or anong year na muna? First year ka pa lang? Okay, sana all may BSed Math. Hindi ko talaga pinangarap maging teacher eh. First year. Matig na po ako mag-shift ng education din kasi accountancy student po ako. Kumusta po yung first year ng pagiging BSed Math, major in Math? Ano ba yung nag-aralan doon sa BSed Math major? Ano ba yung mga subject? Algebra ba yan? May abstract? Hindi ko alam. Hanap ka na lang pwede maging ibang lesson. Wala na eh. Next day ka na. Next day na lang po ako, Elpin. Ano may pag-iisipan ko sa next day? Nag-iisip din ako eh. Mahirap po ba mga first year, Jericho, yung mga maths major subject? May abstract algebra, may plain trigonometric, and something. Ewan ko na lang, I'm not quite sure. Kasi yung first year pa lang, hindi pa siya major. Magkaka-major na kapag naghihiwalay ng mga major. Madali lang, history of mathematics kami. Next sem, college and advanced algebra at sana all. History of math. Wala siyang computation, no? By the way, tinatanong ko yung grade 6 sa amin, pinag-aaralan na daw yan, Egyptian method, okay. History of, mahalaga kasi yung mga history kasi, sino ba talaga, di ba, Jericho, kasi pag hindi lang computation pinag-aaralan sa mga math major, kundi yung history, baka na natin malalaman, kung wala tayong kaalam kung sino ba nag-invento ng zero, di ba? Kung sino ba nag-invento ng zero, isa siyang Indian. Di ba, Jericho? Okay, bakit ba nag-away ba, Jericho, yung invento ng calculus? Pero, ang typically, yung silang dalawa nag-invento ng calculus. Pero, controversially. Or pagka-controversial po yung kwento. Okay. Lalo na yung decimal notation at scientific notation. Yes, kasama niya sa grade 6. Naalala ko kasi, yung binasa ko doon sa resources about sa pag-imbento ng calculus. Misa pa daw si Newton daw nag-imbento, hindi lang daw kundi si Leibniz. Pero dalawa sila. Si Newton at si ano ba? Hindi ko na mabasa. Si Leibniz at hindi ko natanda, tapos na kami dyan. Tapos na po kayo. Ewan ko na lang, dapat si Newton po talaga nag-invento yan. Pero na lang, kinakalaban lang yung dalawa. Kaya talaga yung, alam mo ba yung derivatives na notation? Ayun, pinag-aaway nila. Di na malam kung ano ba talaga yung magiging derivative na notation. Yung kay Newton talaga iba yung derivatives na, derivatives notation. Yung kay Leibniz naman, pang karaniwang talaga yung yung derivatives notation. Yung pagka dy over dz, asaksa ulo yun. Ayoko na pag-usapin yung differential equation yun Jericho. Kung gagamitin ka ng differential equation, yung d square y over dz,
hanapin mo yung hanapin mo siya ng order at yung degree. Kung ilan ang meron. Pero lang kapag yung wifi, mas okay na sa akin yun. Para hindi siya sakit sa ulo. So that's it. Okay, ay mag-late na. Thank you, Jericho. Sana pagtuloy mo yung pag-aaral mo sa pagiging basic math. 3 taon na lang. Graduate ka na. Good luck sa'yo, Jericho, ha? Huwag ka ma-pressure. Bakit ba pinili mo yung BS at math? Ginusto mo talaga maging math or pilit lang may gulang mo? So, talaga pinag-iisip ko kung mag-BS at math major lang ako eh. Kasi nga, yung favorite teacher ko, siya yung nag-inspire sa akin. Graduate po siya ng math major. Sir Arca, mag-live ka ba? Namiss ka namin, Sir Archive. Live ka na. Pwede, turuan mo kami ng basic derivatives or basic integrals. Wala na yata si Jericho. Okay pa mag-live na. O sige. Inaanto kasi ako eh. O sige, kita-kits po tayo doon sa next day. Ingat kayo ha. Bye-bye po. Sana may natutunan. Bye-bye. Lipat na lang po si Bang Nay pa. Hindi ko alam kung ano ba yung next day po yung discussion. Pag-isipan ko mabuti. Okay? Bye-bye po. So, magandang gabi po sa inyo lahat. Aral na mabuti. Next day. Wala po tayo for tomorrow, Elping. Wala po tayo for tomorrow, Equin. Sa next day po tayo, ha? Ano ma-date na yun? Alternate days din ako nagla-live. Wala na. So, Monday na yan, di ba? Tomorrow, wala ako. Siguro Miyerkules po ako magtuturo. Okay? Ano na ulit, ha? Bye-bye. Yun lang. Wala ko na magpahinga. Bye-bye po.